Ika-10 ng Marso taong 2022. Street, Petersburg, Florida 8:37 p.m. Hindi ako sigurado kung ano ang nararamdaman ko tungkol dito. Narinig mo ang direktor, Ryan, maaaring iba ito sa pagkakataong ito. Nag-crackle ang boses sa kabilang dulo ng telepono. Hinimas ni Ryan ang kanyang noo, ang malamig na pagdampi ng kanyang mga daliri ay pansamantalang nagpapagaan lamang sa sakit sa likod ng kanyang mga mata. Hindi ikaw ang kailangang magpanatili ng mga bata sa linya. Lucy, hindi lang ako isang propesor dito, nagpapatakbo ako ng isang lihim na high-tech na time travel fight club, at para lang maalala mo, halos mamatay ang iyong anak dahil sa akin. Alam namin na responsable ka sa maraming bagay, ngunit hindi dahil sa iyo nag-risk ng buhay si Knight, nag-risk siya para sa kanya. Alam ko yun, sabi ni Ryan na may buntong hininga. Ngunit paano tayo sigurado na ang pagsasagawa ng isa pang eksperimento ay ang pinakamatalinong desisyon? Ang eksperimento ni Corina ay isang kabiguan mula nang makuha ni Knight at Ivan ang maling kapatid na babae ni Bathory, ngunit obligado tayong subukan muli sa isang punto, halos 2 taon na ang nakalilipas. Mayroon tayong mas mahusay na diskarte ngayon, na kumbinsi ni Lucy. Oo, at ano ba talaga ang kamangha-manghang diskarte na ito? Nakikinig ako, ngunit pagkatapos ay nagsimula itong magmukhang napakaseryoso kaya huminto na lang ako. Hindi man lang sinubukan ni Lucy na itago ang kanyang buntong hininga ng pagkairita, parang si Ivan ka, alam mo. Oh dear, nag-isip si Ryan, isang bagay lang ito ng oras. Hindi ko maintindihan kung bakit ka nag-aalala, sabi ni Lucy, si Elizabeth Bathory ay isa sa mga pinakatanyag na babaeng serial killer sa lahat ng panahon at nagawa naming pigilan siya, hindi lang gamit ang tradisyonal na mga pamamaraan. Kung ang ibig mong sabihin sa di-tradisyonal ay isang higanting time machine at isang nakakapagod na mahaba at marahas na laro ng tag, tama ka. Tahimik si Lucy ng ilang sandali, sapat na para magtaka si Ryan kung sa wakas ay napagod na siya sa mga pagkilos ng bata ni Ryan. Kung hindi sila lumaki na nag-aaral sa EMA, marahil ay isang malamang na sitwasyon iyon, sa kasamaang palad, masyadong matagal na silang magkakakilala para mawala na ng tuluyan ang isa't isa. Ang sinasabi ko, Ray, ay maaaring gumana ang bagong taktika na ito. Binabawasan natin ito ng malaki sa pamamagitan ng pag-target sa isang tao na may mas kaunting bilang ng mga pagpatay sa ilalim ng kanilang sinturon. Oo, dahil ang pagkidnap sa isang hinaharap na con artist ay nagbibigay sa akin ng sobrang ginhawa. Maaari ka bang maging seryoso sa loob ng 1 segundo? Mayroon tayong mga bagong mag-aaral sa programa, mas naiintindihan natin kung ano ang kinakaharap natin, at sinusubukan nating baguhin ang paghatol ng isang mamamatay tao ng ilang buwan bago pa man makapasok ang ideya sa kanilang isipan. Ginugulo natin ang timeline sa pamamagitan ng pagpigil kay Bonnie Parker na makilala si Clyde. Ibig kong sabihin, sige, si Bonnie at Clyde, sila ay isa sa mga pinakatanyag na mag-asawa sa buong kasaysayan ng Amerika, at hindi tayo nag-aalala tungkol sa mangyayari kapag nagsimula siyang magtanong. Paano tayo makakasigurado na hindi na siya makakakita sa kanya? Sino ang magsasabi na hindi pa siya nag-iisip ng pagpatay bago pa man siya dumating? Hindi siya nagmula sa pinakamagandang pamilya, argumento ni Ryan. Isang pagtigil ng katahimikan, hindi namin alam, hindi namin masasabi ang alinman sa mga iyon, ngunit marahil mas mabuti na sa ganitong paraan, tingnan kung paano natapos ang mga bagay kay Corina. Hindi dapat mangyari iyon, hindi ba? Hindi ka ba talaga naniniwala na mas mabuti tayo kung wala siya? Huminga ng malalim. Si Ryan, pinagsama-sama ang kanyang mga iniisip, kinamumuhian niya kapag alam niyang tama si Lucy. Lalo na kapag alam din niyang tama siya, aaminin kong dumating si Corina sa isang napakagandang panahon, ngunit hindi siya ang talagang kailangan nating alalahanin. Ang kanyang kapatid na babae, isinasaalang-alang na hindi natin ginagawa ang parehong pagkakamali tulad ng huling pagkakataon, hindi lang natin inaanyayahan ang kriminal sa ating paaralan, ngunit inilalagay natin ang lahat ng ating pananampalataya sa mga bata na reformahin siya. Maikli ang sagot ni Lucy, tama ka, kami ay. At hindi ka man lang nag-aalala. Siyempre nag-aalala ako, sagot ni Lucy, si Knight ay maaaring hindi ang aking biolohikal na anak, ngunit mahal ko siya tulad ng isa. Ang mga batang ito ay kasing halaga sa akin tulad ng sa iyo, ngunit kung gumana ito, isipin kung gaano karami ang matututuhan natin,
tungkol sa mga bata, ang ating teknolohiya, kasaysayan. Nakadama ng bahagyang pagkakasala si Ryan, alam niya ang tungkol kay Lucy at Alex, kung paano sila naghirap na magkaanak ng maraming taon hanggang sa kailangan ni Knight ng isang maayos na tahanan. Siyempre, halos isang taon na ang nakalilipas mula nang makakuha si Knight ng trabaho sa FI at lumipat sa isang apartment na pag-aari niya, at kung namimiss ni Ryan ang kanyang sundalo, hindi niya maiisip kung ano ang nararamdaman nina Lucy at Alex. Ang mas malaking isyo ay ang desisyon ni Ryan sa bagay na ito ay magiging isang kadahilanan sa pagdedesisyon. Siya lang ang nakakapagpatakbo ng time machine at nauunawaan ng time and space continuum. Siyempre, ang iba ay maaaring sanayin mga mag-aaral, kahit na ngunit ang ganitong uri ng impormasyon sa maling kamay ay isang napakalaking recipe para sa sakuna. Kung wala si Ryan, walang time travel, hindi bababa hindi sa loob ng ilang sandali, at ironically, ang oras ay hindi isang bagay na sapat na mayroon sila kung saan nababahala ang pangalawang eksperimentong ito. Ryan, ang pagkarinig sa kanyang pangalan ay nagpabalik sa kanya mula sa kanyang mga iniisip, marahil ay tahimik siya ng matagal. Oo, naririnig kita, Luz. Kaya pumapayag ka. Ako, si Ryan ay nauubusan ng mga lohikal na dahilan para tanggihan ito. Marahil dapat niyang kunin yun bilang isang senyales na sabihin lang na oo, isang senyales upang tumigil sa pag-iisip tulad ng isang propesor at higit pa tulad ng isang siyentipiko. Si Corina ay higit pa sa unang nabigong eksperimento, siya ang unang matagumpay na naglakbay mula sa nakaraan at nanatili sa hinaharap. Siya ay isang siyentipikong anomalya. Walang mga kahihinatnan mula sa universo, wala, hindi lamang iyon, ngunit ang kanyang pagsasama bilang isang babae sa isang kapaligiran na para lamang sa mga lalaki ay nagkaroon ng mas malaking epekto kaysa sa naisip ng sinuman, dahil kay Corina, ang mga akademya sa Texas at St. Petersburg ay naging co-ed. Ano ang sasabihin na ang pangalawang eksperimentong ito ay hindi magkakaroon ng parehong siyentipikong kinalabasan o posibleng isang bagay na mas kawili-wili pa? Okay lang talaga, hindi mo kailangang magdesisyon ngayon. Pag-amin ni Lucy, walang alinlangan na natahimik siya muli. Hindi, nagawa ko na ang aking desisyon. Narinig ni Ryan ang mga salitang lumabas mula sa kanyang bibig bago pa man niya ma-overthink ang mga iyon. Gagawin ko, bigyan mo ako ng impormasyon. Ang plano ay pumunta sa 1929, ipinahihiwatig ng mga talaan ng kasaysayan na sina Bonnie at Clyde ay nagkita noong huling bahagi ng 1929 o unang bahagi ng 1930. Ngunit ang eksaktong petsa ay hindi alam. Nasa paligid ng panahong ito na ang asawa ni Bonnie ay nakakulong dahil sa pagnanakaw at napilitan siyang manirahan kasama ang kanyang mahirap na lola, kaya sa tingin namin magiging madali siyang kumbansihin. Kaya sinusuhulan natin ang isang dalagita na gumawa ng isang masamang desisyon dahil nasaroon siya ng puso. Parang tanga nang sabihin ito ni Ryan ng malakas. Para sa kawalan ng mas mahusay na mga salita, oo, ang ideya ay ang pagpapadala ng dalawang operatiba upang kumbansihin siya na kunin ang travel band at makatulog kasama nito, kaya ang paglipat sa ika-21 siglo ay hindi gaanong magaspang tulad ng huling pagkakataon. Hinimas ni Ryan ang palad ng kanyang kamay sa kanyang mukha, dalawa lang. Mayroon akong hindi bababa sa 7 o 8 trainee na gustong makakuha ng kanilang mga kamay sa misyong ito. Anumang misyon, talaga. Itinakda ng mga direktor ang misyong ito bilang mababang panganib. Paano ba nila nalalaman kung ano ang mababang panganib? Humingal si Ryan, ito ang nakaraan. Hindi alam ng mga direktor ang anumang bagay. Wala sa atin. May katahimikan sa kabilang dulo ng ilang sandali, hindi dapat magsalita si Ryan ng ganito. Parang siya ay nasa kontrol, siya at si Lucy ay mga papel lamang, ang mga direktor ang may hawak ng mga lubad. Ang iba pang mga trainee ay magkakaroon ng maraming oportunidad na lumahok sa ilang aspeto ng misyon. Sigurado ako, iyon lang ang sinabi ni Lucy. At ano ang mangyayari kapag nandito na siya sa ika-21 siglo? Tanong niya, sasabihin sa kanya na umiiral ang time travel at iyon ang nagdala sa kanya dito. Bagaman ang mga detalye ay hindi ibabahagi sa kanya at sasabihin sa kanya na panatilihing lihim ang programa tulad ng kay Corina. Pagkatapos, opisyal siyang papasok bilang isang mag-aaral at sana sa tulong ng aming mga mag-aaral at programa ay hindi na niya maisip ang isang buhay ng krimen. Kaya dapat lang natin siyang panatilihin dito. Paano kung ayaw niya at gusto niyang bumalik? Iyon, hindi ako sigurado. Pag-amin ni Lucy, sana hindi mangyari iyon.
Pinigilan ni Ryan ang isang naiinis na pagtawa, hindi pa niya nakikilala ang mga direktor at alam niyang bagaman malamang na mayroon silang pinakamahusay na intensyon, tila marami ring maluwag na dulo na magtatapos lamang sa isang napakalaking buhol. Naniniwala ka ba sa mga soulmate, Luz? Siyempre naniniwala ako, isang hanggal na tanong, siya at si Alex ay nagkaroon lamang ng mata para sa isa't isa mula pa noong unang araw. Sa tingin mo ba sina Bonnie at Clyde ay mga soulmate? Sa tingin ko ang anumang pag-ibig na kasing laganap ng sa kanila ay dapat ituring na mga soulmate. Ibig kong sabihin, hinanap niya ang isang buhay ng krimen para lang makasama siya, dapat mayroon silang espesyal. Kung ang dalawang tao ay para sa isa't isa, hindi ba sa tingin mo makakahanap ang tadhana ng isang paraan upang mapanatili ito? May isang pagtigil, hindi ko alam, magiging interesado akong malaman, hindi ba? Nakakabaliw na isipin ang isang eksperimento na hindi lamang maaaring subukan ang time and space continuum, kundi pati na rin ang pagkakaroon ng tadhana. Talaga bang binabago nila ang nakaraan, o palaging ang kasaysayan ang namamahala? Sige, sabi ni Ryan, linlangin natin ang isang con artist.